Hi guys, nandito kami ngayon sa disyerto kasama yung mga amo ko. Ayan. So, mainit. So far, mainit dito. Pero, yung hangin ay malamig. Ayan. Ito yung disyerto. Malayo na to sa sa amin. Siguro mga 2 hours ang travel. So, medyo malayo na talaga to. 2 hours ang travel papunta dito. Ayan. So, kanina pa kami pumupunta sila dito. Dito lang nag-lunch ba. Ayan. Nagpaiwan na ako. Yung mga amo ko nandun sa nandun sa may bandang dagat. Tatlo sila ng anak niya. So ako nagpaiwan ako dito. Ayan, so far mainit talaga siya. Pero ang lamig ng hangin. Ayan. So kung nakikita nyo, ayan, walang bahay. Dito. Masyado. So ayan. Yan lang yung bahay. Oh. Malayo to sa sa syudad. Yung bahay dito kumpara meron dito mga tent lang, yung parang kema, siguro upa, siguro pwedeng magstay sa paupahan nila yan, yung mga maliliit na tent. So ang layo ng bahay dito. Tapos may nakikita ko sa unahan na parang may ano bang tawag nito, camel. Yan. So ito yung buhay namin dito sa Middle East. Minsan sinasama kami ng mga amo namin sa kanilang mga outing. Sinasama nila kami sa mga outing nila. Kaya minsan wala kang pahinga. Hindi ka makakapagpahinga kung minsan. Kasi dinadala ka sa mga outing nila, sa mga gala-gala nila. Gaya ngayon, So, sila. Binigyan naman ako ng pagkain, pero ako lang ang ayaw kasi hindi naman ako kumakain ng lami. Pinipili ko lang dito yung mga pagkain nila na kinakain ko. So hindi lahat ng pagkain nila na kaya ko talagang kainin. Ganon ako. Sabi ng amo kong babae na kumain na daw ako. Sinabi ko lang oo lang nang ako ng oo kasi mahiya naman ako magsabi na ay hindi naman ako kumakain sa ganyan sasabihin nila. Yeah. Yan. So, ang layo. May bahay dyan, Pero siguro hindi talaga yan Parang lang siguro yan, bahay bakasyonan. So, ang layo. Ayan, dagat yan siya. Ayan. So, dagat yan ang ang layo yan lakarin. So, ang layo. Ayan. Pero, naman, okay lang naman. Minsan makapag-relax ka naman. Gaya nito. Sila yung naglalaro sa mga sa anak nila. Isa lang yung anak ng amo ko. Pero swerte na lang din ako kasi isa lang yung alaga ko. 2 years. Then, kasi yung iba dito, sa isang bahay, alam nyo, hirap ng, bihira ka lang makakuha dito ng amo na, isa lang yung anak, dalawa. Karamihan dito, 4, 5 anak, ikaw lang isa, mag-isa. Tambak yung mo, trabaho mo, kasi, syempre, maraming bata, makalat. So, sa akin, swerte ko na din, kasi, isa lang yung alaga ko talaga.
yun lang nakakapang ano sa akin, nakakapanghinayang. So hindi naman sila ano sa akin, mahigpit. Ano naman sila, mabait naman sila sa akin. Hindi naman sila talagang ano talaga na dukdukan ng ubod ng ano, kumbaga bawal dito, bawal, puro bawal na lang sa katulong. So okay naman sila sa akin, kaya yun lang nakakapanghinayang. Kasi kung pupunta ka sa ibang amo, hindi mo alam, ang daming okay lang naman kasi trabaho ang pinunta mo dito eh. Ang hindi okay yung ano, yung ugali. Doon tayo sa ano, ugali na lang. Kaya minsan pag may makasama akong Pinay na mag-aabot-abot, sabi nila ilan daw yung alaga ko, sabi isa lang, sinasabi mashallah, ganun. Swerte mo naman, isa lang yung alaga mo. Mapaganon sila talaga kasi bibihira lang yan dito na isa lang yung alaga mo. Kadalasan kasi isa sa isang ano pamilya, tambak yung ano bata nila, 4 na bata, 5 bata, 3 bata, so tambak yung trabaho mo. Yung mga bata pa naman dito, ay nako, sobrang nakakainis yung mga bata dito, yung mga ugali ng mga bata dito. Kaya ito yung buhay namin dito sa ano ibang bansa, ano na lang, pagdadasal mo, pinagdadasal na lang namin yung buhay namin. Tsaka dyan sa Pinas, lagi talagang nagpapaalala ang agency. Ako hindi ko talaga makakalimutan, kaya dala-dala ko talaga yung mga paalala ng agency sa akin. Nung pag-apply ko pa lang, sabi na ano, ang punan talaga yung dapat marunong ka talaga makisama, kausap-usapin mo yung mga amo mo, amo-amuhin mo para ano, hindi ka kumbaga hindi ka laging pagsusungitan. Yung anuhin mo yung babae, wag yung lalaki. Tama naman na ano ko na yan dito, na experience ko yan dito. Yung babae yung kakausapin mo, kunwari. Tapos pag galit yung amo mong babae, yun yung pinakaunang tips na ituturo sa inyo ng mga agency sa Pinas. Tapos kahit ano, kahit pagod ka, tapos dami mong ginagawa, and wag ka talagang pabayaan mo lang. Minsan di naman natin maiwasan talaga na magkikipag sagutan tayo sa mga amo natin, lalo na pag first timer ka, mapaiyak ka na lang bigla. Totoo yung sinasabi ng iba na pag first timer ka, pinapagalitan ka ng amo mo, mapaiyak ka. Experience ko din yan. First timer ko dito, ay grabing luha ko. Sa katunayan, pangalawang amo ko nga ito eh. Kasi nung unang amo ko, parang hindi ko talaga matanggap na grabe, harap-harapan kang papagalitan sa harap ng mga kapatid niya, mga pamilya niya. Tiniis ko lang ng 6 months. Tapos bumalik ako ng agency ko. Talagang yung mga ugali doon noon nung una kong employer. So araw-araw akong umiyak kasi nga parang parang ang dali ko maiyak. Tapos isa na pinakaayaw ko yung may hinahanap siya, tapos hindi niya makita, tapos ako yung pinapahanap, sinusunod-sunod ka, yung bibig, grabe yung bibig, dakdak ng dakdak sa'yo. Tapos kahit nandyan yung mga kapatid niya, wala yang pakialam. So ganun yung experience ko noong una. Tapos ako naman first timer, ito si first timer hindi alam ang gagawin, parang tulo agad ang luha, parang hindi ko kaya talaga na
ayun, tiniis ko siya hanggang 6 months. Tapos sinabi ko sa kanya na ayaw ko na talaga, suko na talaga ako. Balik mo ako sa agency. Tapos yung sabi niya sa akin, nasabi pa niya sa akin na hindi, kailangan ka namin. Tapos humingi siya sa akin ng sorry. Tapos hindi ko na talaga kaya, sabi ko hindi ko na talaga kaya. Tapos ang tulog, dun kami sa kasi sagad. Akalain mo mag-duty ka ng 5 to 6 sa umaga, tapos for the whole day hanggang sa gabi na yan. Wala kang pahinga. Pinaka mababa na out mo sa gabi, alas 10. So imagine na, alas 10 ng gabi. So imagine, nag-start ka ng nag-start ka ng duty alas 5 or 6:30. Nag-start ka ng duty. Wala kang pahinga sa araw. Yung kain mo, nagbabantay ka pa ng bata. Yung bata nandun sa likod. Sa likuran, naglalaro sa likuran mo habang kumakain ka. Walang pahinga. Pahinga mo yung gabi na. Tapos minsan sa gabi, maabutan ka pa ng alas 11. Tapos kung Ramadan, okay lang naman, iniintindi ang Ramadan kasi excuses man talaga yung Ramadan. Kasi man talaga yan. Alas 2:30, alas 3 ka na matulog. Ganun. Grabe, walang excuses yun sa kahit walang pasok ang bata, maaga kang pinapapasok. Ganun doon. Kaya hindi ko talaga siya natiis. Malis talaga ako kung bumalik ako ng agency. Kung mamakaawa ako na ibalik ako. Tapos ang sabi nila sa akin, ba daw ako na pinasabi ko, hindi, maghahanap ako ng panibagong employer. Pinaprangka ko talaga. Tapos yun naman, may kabaitan din naman ang lalaki. Sinauli niya, sabi ko kung saan mo ako kinuha, ibalik mo ako doon. Tapos kinausap siya ng isang Pinay doon na parang awa mo kung saan mo kinuha si Janice, please ibalik mo siya sa agency. Huwag mo siyang ibigay sa ibang house na ibibenta mo rin. Tapos ganun. Tapos ayun, yun na. At ito na yung pangalawang employer ko. Sawa naman ng Diyos, okay naman sila sa akin. At isa lang yung alaga ko. 2 years old pa. So, hindi naman ako stress sa trabaho dito. Ayan. So, yun na. So, alhamdulillah na ko din. So, tapos ko yung kontrata sa kanila ngayong May. So, actually, 2 years na ako mahigit dito. Yan lang yung sharings ko for my life experience diri sa Kuwait. First timer.